Hi everyone! For today's menu, dinakdakan. So, bago nga tayo matapos magluto ng dinakdakan, unang-una kailangan nating pakuluan ang karne para mabawasan naman yung mga dumi. And yung skyflakes guys, makikita nyo yan mamaya sa pinakadulo ng video na to kung para saan ba yung skyflakes na yan. So, dinudurog-durog niya lang yan guys hanggang sa mapino. And habang dinudurog nga niya yung skyflakes guys, binalatan ko na din yung sibuyas at saka yung luya. Syempre, hindi naman magiging masarap ang dinakdakan kung walang sibuyas at luya. Alam niyo ba guys na napasearch talaga ako sa Google kung bakit naluluha tayo pag nagbabalat tayo ng sibuyas at naghihiwa tayo ng sibuyas. So ang sabi nga doon guys sa Google, sa tuwing masisira ang balat ng sibuyas ay naglalabas ito ng enzymes at sulfenic acid na kapag nagsama ay nabubuo ang propanethical S-oxide. Ang propanethical S-oxide ay ang gas na chemical na nagmumula sa mga langis ng sibuyas at responsable para mapaluha ang mata. Yun yung na-search ko guys at hindi ko pa rin talaga maintindihan. Ayan guys, hinihiwa-hiwa ko na dyan yung luya para matapos na nga yung paghihiwa. Nire-ready na nga din pala niya yung kutsilyo guys na gagamitin para panghiwa sa karne mamaya pagkatapos itong maprito. So pagkalaga nga ng karne guys, kailangan munang isalin at hugasan yung karne dahil syempre may nadikit pa rin dyan na dumi. Sa mga nag-uulam ng dinakdakan, alam ko naman guys na alam ninyo kung ano yung parte ng baboy na nilalagay sa dinakdakan. Meron dyan yung purong karne, meron yung taba, meron yung tenga, meron yung bagis, merong atay. So, depende na lang sa inyo kung paano kayo gumawa ng dinakdakan. Pero ito kasi yung part ng baboy na kinuha namin para sa dinakdakan. Hinuli nga pala namin yung atay na ilaga. Hindi ko alam kung bakit, pero ang sabi niya kasi para malambot, hindi siya ganong matigas pag naprito. So, ayun na nga guys. Hintayin lang natin ulit na malaga yung atay. Bago nga iprito ng tuluyan yung karne na nilaga natin kanina, kailangan munang hugasan dahil may mga nakadikit pang mga dumi dyan. So, ayun. Saan ka naman nakakita ng naghuhugas na isang kamay lang yung ginagamit? Sabi ko sa kanya ibaba para dalawang kamay yung gamitin niya para mahugasan yung mga karne. Ang sabi niya hindi daw pwede kasi yung tubig umaangat na. Yung lababo kasi guys is nabaraduhan na. So, ayun na lang guys. Malilinis naman yan pagkayara namin gumawa ng dinakdakan. Pagkayari yung mahugasan yung karne, papainitin na yung kawali para masimulan ng magprito. So, yung atay kanina guys is paluto na din. So, kailangan na lang din patayin yung apoy. And naglagay na nga din ako ng mantika dyan. So, tinanong ko pa siya kung madami ba. O, sabi niya naman oo. O, kaya dinamihan ko na lang din. Pwede na pala tayong magprito, so kailangan lang hinaan yung apoy para hindi gaanong magsitalsikan yung mga mantika pag nilagay na yung karne. Alam nyo kasi guys, pag basa pa yung karne tapos nilagay mo siya sa mantika, talagang magsisitalsikan talaga yan. So ayan, nilagay niya yung isang tenga. So tingnan nyo naman guys, yung mga mantika nagsisitalsikan talaga. Mahina pa yung apoy niyan guys, pero sobrang talsik talaga ng mga mantika. Tingnan mo nga naman kasi yung takip, hindi naman nakasakto sa kawali. So sobrang talsik ng mga mantika, napakadumi na ng lutuan. So ayan guys, yung pangalawang tenga na ang ilalagay. Alam niyo ba, nagsisiapoy yan kanina sa gilid. So natakot talaga ako habang nagbi-video. Hindi ko ba alam kung bakit iniisa-isa niya yung pagpiprito. Ang sabi ko nga sa kanya, ilagay niya na lang lahat para minsanan ng maprito. Hindi lang naman isang karne yung kakasya sa kawali. Pwede naman lahatin na para matapos na ang pagpiprito. So sinabi ko nga sa kanya na ilagay niya na lang lahat para minsanan na yung pagtalsik ng mga mantika. Pagkaprito nga niya yung dalawang tenga guys, so sinabay-sabay niya na ding iprito lahat yung karne para matapos na din. Ang hirap kayang matalsikan. So yung atay guys, kanina is nilaga na niya lang niya, hindi niya na yan ipiprito. Puhugasan na lang niya para mamaya ready ng hiwa-hiwain. So hintayin na lang natin maprito yung naiwang karne, yung natitirang karne. So ayan, napagkamalan pang beef. Pagkalaga, pagkaprito, so ito na tayo, maghihiwa-hiwa na. So ayan, pinahirapan pa natin talaga yung sarili natin na magluto eh.
Sabi nga nila kung may gusto kang kainin, bilhin mo. So, pag hindi pa yan naluto, edi iluto mo. So, habang naghihiwa nga siya dyan guys, inintindi ko na din naman yung kusina. Nilinis ko yung kalan, yung mga kawali na ginamit niya sa pagprito, yung pinaglagaan, tapos yung nakabarado sa lababo, tapos yung mga basura. At syempre, tinapon ko na din yun kaagad sa labas. Pinunta ko na dun sa basurahan. Malapit lang kasi yung bahay namin sa basurahan, kaya binaba ko na lang din agad para malinis na yung kusina. Para mamaya kakain na lang, di ba? Sa part na to, pwede nang kainin. Char. So, nagugutom na kasi ako, guys. So, yan. Naglalagay na siya ng seasonings. Hindi ko alam, guys. Parang 2 paminta. Napadami yata sa paminta yung nilagay niya. So, naglagay din yan sa ng vegetable seasoning, asin, tapos yung suka. So, hugasan niya yung kamay niya sa suka doon, tapos kakamay-kamayin niya. Huwag na kang mag-alala, malinis naman yung kamay niya. Kanina pa yan hugas ng hugas. So, ayun, nilagay niya na yung sibuyas at yung luya na nagpaiyak sa akin kanina. Yari kayo sa akin mamaya, kakainin ko kayo. So, dito na nga papasok yung skyflakes. Yan, dinurog-durog niya yan kanina para ilagay sa dinakdakan. O, diba? May snacks ka na, may ulam ka pa. Kasi may skyflakes. So, yung ibang gumagawa ng dinakdakan, guys, is utak ang nilalagay. So, sa kanya naman is skyflakes. So, may ibang recipe naman. O, ayan, naghugas na naman siya ng kamay gamit ang suka. So, ayun na, gugutom na talaga ako. Kain na tayo. Ang tagal mo na dyan, ha? Ang tagal mo nang kinamay-kamay yan. Titikim pa yan, eh. Papakita niya kung maayos ba yung ginawa niya o kung malasa. Siyempre, very good yan kasi masarap naman talaga. So, tara na, kain na tayo. So, tapos na nga niyang kamay-kamayin yung dinakdakan, guys. So, ayun, nakita niyo na kung paano siya gumawa ng dinakdakan. Hindi ko lang alam kung sa susunod kakain pa kayo. So, ayan na nga yung dinakdakan, guys. Kakain na tayo. Kakain na kami. Sumabay na kayo. Kumain na din kayo. Sumandok na kayo ng kanin. At syempre, kung gusto nyong gayahin yung way ng paggawa niya ng dinakdakan, feel free to watch this video. Maglagay lang din po kayo ng skyflakes kung gusto nyo. Guys, napakasarap din naman talaga. At nakadalawang beses na sandok ako dyan ng kanin. Akala ko gutom na siya pero nagsiselfon pa. Yun pala, ipopost niya na yung dinakdakan sa Facebook para makita ng mga friends niya na nagluto siya ng dinakdakan. May binili nga pala kaming soft drinks kanina, guys, kasabay nung mga karne. Ang kaso, sa sarap ng kain namin, hindi ko na naalala. Kaya yun, napabusog na, hindi na kami nakainom ng soft drinks. Kaya ang ending, tubig na lang yung ininom namin. Nagbabawas talaga ako ng kanin. Ang kaso, pagdating ng linggo, napaparami talaga yung kain ko. Ikaw ba naman kumain ng masarap na ulam? 'Di ba? So, ayun lang guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo yung video na to. And hope na pag gusto nyo magluto ng dinakdakan, feel free to watch this video.